Magandang buhay! Welcome to Jomar Channel! Ngayong araw na ito tayo magluluto ng isa sa mga pinakapaboritong ulam ng Pilipino. Ito ay tinatawag nating adobo. Ang pagluto ng adobo ngayon guys ay traditional lang ang pagluto natin. Ito yung ating mga sangkap. Instead na gumamit tayo dito ng cooking oil, ginamit natin dito ay buttered margarine. Yan, inuna ko lang ang ginger o luya. And then sunod natin ang ating garlic. Yan. At konting sote-sote lang natin dyan. And then hanggang medyo maluto na yung ating at bumango na yung ating ginger at garlic dyan. Ayun, at isunod na natin ang ating onion. Ayan, sana ba yung onion natin? Nahanap pa yata yung onion dyan. And then, igisa lang natin siya hanggang yung onion natin ay maging translucent. At ready na natin ilagay ang ating karne. Yan, yung gamit nating karne dyan guys. Ayan ang ating onion. Bagal yata, malayo pa. Bumili pa yata sa palengke. Ayan ang ating meat na ginamit dyan guys ay combination ng pork shoulder at saka yung mga binili kong mga buto-buto kasi napaka boring naman ng adobo na puro na lang laman. So kailangan na combination yan ng laman, taba at saka may konting buto-buto. Ayun. Hintay lang natin na magiging translucent na yung ating onion bago natin ilagay yung ating meat. By the way guys, yung ating meat yan ay pinakuluan ko muna bago ko siya niluto. Ayan. Nilulutuin. So, pinakuluan ko muna siya ng ilang minuto. Pagkatapos ko siyang pakuluan, hinugasan ko siya ulit para matanggal ang kanyang mga dumi. At yan, lagyan na natin siya ng black pepper. Ayan. Minsan arte-arte yung ating black pepper dispenser, yung ating gilingan dyan. Kasi yan, meron na siyang black pepper. Lagyan natin siya ng pink salt or yung Himalayan salt. Yan yung gamit kong asin dyan. Yan, huwag masyadong marami yung asin natin dahil ayan, meron pa tayong brown sugar. Hindi ko dinamihan yung asin dahil mayroon tayong, yan yung Knorr cubes natin, yung pork cubes. Ay dahil mayroon tayong soy sauce, nilagyan natin siya ng soy sauce. Meron din tayong oyster sauce. Mayroon tayong dark sauce. Makikita natin dyan guys. So lahat ng mga recipe natin dyan sa traditional way of cooking adobo ay it depends upon your tastes dyan. Ayaw ko kasi magiging bookish tayo. Yan, naglagay ako ng chicken powder. Ayaw ko kasi na maging bookish tayo na very dependent tayo kung talagang 1 teaspoon, 2 teaspoon or 1 cup, 2 cups, mga ganon. So it depends upon your taste. If your taste dictates you to put ganitong amount, yan, naglagay pa rin ako ng whole peppercorn. At saka meron din tayong 3 pirasong bay leaves. Yun. Yung ibig kong sabihin dyan guys, yan yung ating dark sauce. It depends upon your taste buds. Kung ano yung dinidikta niya, yan yung susundin natin. But makikita lang niyo dyan sa ating recipe, mayroon tayong nilalagay na different kinds of ingredients na pwede nyo siyang gayahin, pwede rin siyang dagdagan, pwede nyo siyang bawasan. It depends sa inyo. Pero this is how I cook traditional way of cooking adobo, pork adobo. Yan. So yan, nahalo-halo lang muna natin. Nahalo-halo lang muna natin para mag-incorporate ang mga ingredients na nilagay natin dyan sa ating nilutong adobo. Ayan, pagkatapos niyan, wala pa tayong tubig na nilagay dyan, ay sariling
lalabas na muna niya ang kanyang sariling mantika together with that ingredients na nilagay natin sa ating pork adobo. Ayan, hayaan muna natin siya at takpan para lalabas ang kanyang sariling mantika at saka mag-incorporate ang lasa ng ating pork adobo. Ayan, binuksan na natin ulit. Kunting halo pa at isunod na natin ang next ingredients kung ano pa yung nilagay natin dyan. Tingnan lang natin. Ayan. So makikita natin guys, mayroon tayong dyan na may mga buto-buto. Mayroon din siyang taba at mayroon siyang laman. So ayan lang yung ingredients natin dyan sa ating pork adobo. Yan. So takpan natin ulit hanggang kumulo na naman siya. Yan. So i-check lang natin palagi na hindi siya masunog kasi this juncture niluluto natin siya sa sarili niyang mantika. Yan, naglagay tayo ng tubig. So yung tubig nating nilagay dyan na more or less 1 litrong tubig lang dyan. Ini-estimate ko lang siya hanggang lumambot ang ating karne. Hindi ko siya dinamihan ng tubig dahil alam ko na na-precook na natin yung baboy sa nung nagpakulo tayo. Yan, takpan lang natin siya ulit at para hanggang lumambot siya. Ayan, kumunti na lang yung tubig niya, ang sabaw. So, at lagyan na natin siya ng suka. Yan, take note guys, after putting the suka, huwag natin siyang haluin. Yan lang yan. Pabayaan muna natin siya na hindi siya haluin. After the suka, takpan natin siya. And then, after a few minutes, yan, i-check natin siya ulit. At pag kumulo na siya, that simply shows na naluto na yung suka dyan at bago natin siya haluin ulit. Yan. So, parang traditional na natin ito na pag naglagay tayo ng suka sa ating mga niluluto, huwag natin agad-agad haluin. Hintayin muna natin siyang maluto yung suka bago natin siya haluin. Yan, tinikman natin siya at I think okay na yung lasa. Yan, at konti na lang yung sabaw at dinagdag na natin ang ating boiled egg. Yan ang talaga yung mga traditional way of cooking adobo. At nilagyan siya natin ng nilagang itlog. Yan, additional lang yan sa ating adobo. Yun lang ang ating adobo. Kailangan malasahan natin yung konting asim, na mayroong konting tamis, at may konting alam. Yan, nilagyan ko lang siya ng 3 pirasong sili. Pagdagdag ng dekorasyon, presentation, at the same time medyo may konting anghang ang ating adobo.